초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Zam can sleep POV. We arrive at the enemy's base at it seems like they were prepared para sa pagdating namin. Ilang mga bomba ang sumabog nang madaanan nila ito. And from that very moment, ay nagpaulan ang ilang mga tauhan ni Franco ng bala sa gawin namin. You think we'll be needing more backup? Tanong ko kay Grimes na siyang nagmaneho ng kotse na lulan ko. He was so serious at marin ang hawak niya sa manibela. Nagtatagis din ng mga bagang. Nakikita ko rin sa mukha niya ang pag-alala. Mabuti na lang at nakatambay ako kanina sa computer system ko. That's why I got notified immediately nang mag-on ang tracker and it named Venny. Sakto rin yung mga balitang nakalap ko kaya agad kong pinuntahan si Grain to check if everything's okay. Pero alam ko sa sarili kong may mali. Kung alam mong dihado tayo, send some of your people. Tumango na lang ako. I knew that these men with us were his best and skilled men. Bumaba na kami at hinanda ko na ang 2 pistol ko and amos. 3 swift knives just to make sure. Hindi nga ako nagkamali, madaling napatumba ng mga tauhan niya ang mga kalaban na nasa harapan. Sumanyas ang ilan sa kanila na pasukin ang loob. Sabay-sabay kami pero naghiwalay din para mahanap namin agad si Venny. I was with Cranes at ang 4 niyang kasama na hindi ko alam ang mga pangalan. Binaril ko rin ang kalaban nakikita ko but Graves was faster than I expected. Lahat ng galaw niya ay kalkulado at pulido. Eliminated the enemies. I'll go find Italia. Doval and Rochi came with me. Utos niya. I'll go with you. Hindi pwedeng sila lang ang maghahanap, dapat kasama ako. Tumango lang siya at nagsimula kaming humiwalay doon sa iba pang kasama. Mas mapapadali ang paghahanap kapag kasama ko dahil dala ko ang cellphone na nakakonect doon sa tracker pen ni Venny. Let's go south. Malaki ang lugar na ito, maraming pinto at hindi basta-basta. Who knows kung may itinanim na bomba sa ibang parte at kapag nasagi iyon ay sumabog agad. So we should go more be careful. Nagtago kami sa pader nang may nakaharap kaming ilang kalaban. Nagkapalitan kami ng putok ng baril. We're surrounded. Sigaw ng isa naming kasama. It's either Doval or Rochi. I didn't know who's who. Shit. May dumating ulit na mga 10 pang kalalakihan sa harap namin. Kaunti na lang din ang mga bala namin. Damn, bakit parang hindi tinatabla ng isa? I shot him. Bullseye yon. Napakamot siya sa batok. Nagtago ulit kami at pinaputukan ang iba. Alam kong magaling din ako sa pakikipaglaban. This is my favorite. I am even a sharpshooter too, pero tama nga ang sinabi nung isa. I shot one of them pero walang katawan ang natumba. What the fuck was that? At dahil doon ay na-corner nila kami. Nasa gitna kami ng kalaban na pumapalibot sa amin. Hindi sila nakipagwarilan, umaatake lang. Isa hanggang sa sumunod ang ilan. Gusto nilang makipagbugbugan pero tuloy pa rin ang barilan sa ibang parte. Dumistansya kami and found our target. Halos mayroon kaming tag-4 na kalaban. Easy. Patuloy pa rin ang putukan sa kung saan at dito. Fuck, what was that? It took 5 bullets to take them down. What are they? Men or steel? Nang dahil sa sinabi niya, naintindihan namin lahat na may mali. Sinong normal lang tao na ang hindi pat matutumba sa 1 o 2 bala? Kailangan 5 pa talaga. Namamatay na kayo dito
bago pa lang kayo makarating sa core ng lugar na ito, sabi nung isang kaharap ko. Sabay-sabay silang sumugod sa akin. I dodged her attack at umatake rin. But damn, ang titigas nila. Parang pitik lang ang mga tira ko para sa kanila. Shit, bakit ganun? Hindi ako tumigil hanggat hindi ko sila napupuruhan. Pagka-atake doon sa isa ay sinabay ko na ang pagbrandish ng kutsilyo ko at pinuruhan siya sa tagiliran, pero parang wala lang sa kanya iyon. Mas binilasan ko pa ang paggalaw ko at sa wakas nakaramdam din sila ng sakit. Ilang mga deep cuts ang natamo nila galing sa akin at ilang tama rin ng suntok ang natamo ko galing sa kanila. I was half conscious and half unconscious when I finally took 3 down out of 4. Nagdive ako in a certain area to get the lumaning ako eksakto doon sa rifle at agad na itinutok sa kalaban. 5 bullets. I will make it 1 bullet each right through their skulls. Kung hindi sila tatablan sa katawan, sigurado ako sa bungo, tatablan sila. Now that they were in front of me, they have no walls to hide from. And I'm going to take that opportunity. Mabibigat ang hiningang pinakawalan ko at pinuputukan ko na lang yung natitira pang kalaban. Pero 4 pa lang ang napatumba ko gamit ang baril at naubos na ang bala. Damn. Tumingin ako sa mga kasama ko at parehas kaming may bangas. Putok ang labi ni Grims at alam kong napagod din kagaya ko. We're just at your back, boss. Go find her. Sabi nung isang madaldal na kanina pa mura ng mura. Guess, you need this. Hinagis ko sa kanya ang cellphone. She's the green dot. Tumango ito at tumakbo kung saan. Haharangan sana siya nung natitira. Pang 3 kalaban to stop him, pero humarang din kaming 3 to get him through. And now we're left with this man na may kung anong gamot sa katawan nila kaya para silang mga bakal. How is that even possible? Jubel POV. I was running fast like my life depended on it. I also shot those who crossed my way right on their heads. Kailangan ko nang mahanap at makuha si Venice. Kailangan ko ring mapatay ang gagong si Del Salvador, but I need to save Italia first. Nararamdaman kong nasa panganib siya. I mean, we're in a big trouble right now. Pero kung tutuusin, she can fight, she can save her own life. Pero bakit hindi siya gumagalaw sa isang lugar lamang? I was looking at the phone while running, pero nakastay lang siya doon. Sana mali ang iniisip kong wala na siya. No, she can't be. Not here. I was fucking nervous sa kung ano man ang naabutan ko. But at the same time, the eager to kill that bastard is consuming me. I need to. Hindi ako makakapayag na matatakasan niya ulit ako. Now is his time to die. Kahit sa anong paraan pa. Lumiko ako sa isang hallway and the phone beep signaling na ilang distansya na lang ako kay Venice until the sound become louder na nasa isang kwarto siya. Katapat ko ngayon ay isang pinto. Hindi na ako nagdalawang isip. Sinipa ko ang pinto and it broke the numb. There I saw her sitting on a chair. Nakayuko siya. She's still breathing. Nakahinga na lang ako ng maluwag because she's alive. I ran towards her. I was about to hug her but she stopped me. And without any warning, nakadalasang sinasabi ng utak ko kapag may panganib, sinakal niya ako. Her grip was so tight on my neck that it made me hard to breathe. I looked at her. Walang kay mo emosyon ang mukha. And given the circumstance, she does not know what she's doing. What happened to her? Pilit kong tinanggal ang kamay niyang parang bakal. And when I did, I held her tight. Venice, it's me. It's me. You'll be fine. I'm here, baby. I'm here. I hug her.
pero hindi ko maramdamang kilala ko ang Venus. She's stiff and she was like drug or something. Para siyang mga kalaban namin kanina, walang kabuhay-buhay ang mga mata. She's struggling for my hug. And for the second time, hindi ko na naman inasahan na itutulak niya ako ng sobrang lakas at sinipa pagkatapos. Damn, that hurts. There's really something wrong with her. Wala siya sa sarili. I tried to observe her. May sugat ito sa leeg, wrist, and her white long sleeve sa bandang kaliwa ng kaniyang tiyan na nagdurugo din ito. Imposible bumuka ang sugat niya dahil ilang linggo na rin ang nakakalipas. It was already healed bago mangyari ito. He hurts her. Pero ang hindi ko maintindihan ay kung bakit ganito siya, acting like she does not know anymore or anything. Venus, it's me. Ako to, si Gio. Hindi mo ba ako kilala? She didn't answer. Nakatingin lang siya sa akin na walang mababakas na kung anumang emosyon sa mata niya at expression. What did they do to you? Bakit parang ang tingin niya sa akin ay isang kalaban? Sumugod na naman siya and this time, mas mabilis ang mga galaw niya. He's like this when we were in a training. Pero ngayon, parang totoong kalaban ang kinakalaban niya ngayon. She punches, kicks, and kung anumang mga bagay na alam nito sa pakikipaglaban ay ginagawa niya sa akin. Iniwasan ko at dumedepensa lang ako. Ayaw ko siyang saktan. I won't fight her. Kung ang pagod lang ang makakapagpatigil sa kanya, then I'm willing to wait until that happens. I know her moves very well. Ako ang isa sa mga nag-training sa kanya. That's why madali ko lang itong depensahan. But it seems like hindi siya napapagod. Patuloy pa rin siya sa pag-aatake sa akin. Venus, stop. I love you. I love you. Paulit-ulit kong sinabi ang mga salitang iyon, hoping that she's came back. She's wake up from the trance or whatever it is that make her like that. Please, come back to me. Baby, I'm not going to hurt you. Hindi kita lalabanan. Ibalibag man niya ako, sipain at suntukin, I won't do the same. Alam kong may ginagawa sila sa kanya, that's why she become like this. Ang hindi ko lang alam ay kung ano ang gagawin ko para bumalik siya sa sarili niya. Die, sigaw niya. Kinuha niya ang pistol sa upuan at itinutok ito sa akin. Damn, you need to die. She shouted at me. Mabilis ko itong inilagan at mabilis din akong makalapit sa kanya at inagaw ang baril. Pero napadaing na lang ako nang maramdaman ko ang hapdi sa kaliwang braso ko. Daplis lang iyon but a lot of blood gushing out. Parehas kaming natumba sa sahig. I pinned her to the wall. I'm sorry, I was late. She tried to get off from me. Listen, please, Venus, listen. I stared at her eyes. I won't hurt you no matter what. Come back now, please. Finally, nakuha ko ang atensyon niya. Her eyes showed emotion for a while. Napapikit siya at nakikita ko, she's fighting herself. I don't know. Hindi ko maintindihan. Tears came out from her eyes. Juvel, she said. I nodded my head. Ako nga. Naramdaman ko siyang kumalma. Pinakawalan ko siya. Pinatayo ko siya at niyakap ng mahigid. Give her kisses on her head. She's on herself now. Pero isang putok ang pumailan lang sa apat na sulok ng kwartong ito. No. Nagkamali ako. She's not my Venus. Napatingin kami pareho sa tagiliran ko. Blood coming out habang kamay niya ay may hawak na baril. Nabitawan niya ang baril at tumingin sa akin. Her eyes showed emotion again, but only for few seconds. Alam kong nahihirapan siya sa sarili niya.
Those eyes was my Venice, pero ilang segundo lang ay nawala ito at it became emotionless. Hindi magagawa ni Venice sa akin ito, but there's someone behind of this. Kung bakit siya nakakaganito. She just doesn't want this. Tumitig ako sa mga mata niya. She's crying. I wipe her tears off. I smiled. It's okay, baby. It's not your fault. I hug her once again at unti-unti akong naupos sa kinatatayuan ko. Napalhod ako. Ininda ko ang sakit. Hindi lang isa o dalawang bala ang tatapos ng buhay ko. Hindi dito magtatapos ang lahat. But when I look up at her, the gun was pointing at me again. Nakangisi siya. Die now, asshole. Right. She's really not my Venice. Because Venice does not call me asshole. And definitely, she would not tell me to die.